Nag-aaway na yung dalawa. Nag-aaway yung dalawang valedictorian sa kanilang mga klase. Nagkasalpukan sila. Masakit naman talaga yung sinabi ni Miss Love patungkol dito kay Nanay Hansel na walang utak. Ang sabi pa ni Nanay Hansel bilang sagot, itong walang utak na ito ang tumulong sa iyo nung ikaw ay pinalayas ni Doklat. Kailan kaya nangyari yun? At bakit pinalayas ni Doklat itong si Mrs. Love? Well, hindi naman nakakapagtaka. Dahil sa gulo ng kanilang pamilya, posibleng lahat ay mangyari. Lalo na sa usapin ng paglalayas, pag-alis, talagang expert yung mga pamilya na yan. Well, ang atin naman pag-uusapan kasi ay itong gulo na ito, na dati silang mga magkakampi, at sabi pa nga ay kung mayroong hindi pagkakaintindihan, sabi ni Nanay Hansel, hindi sana daw ay hindi daw dinaan sa social media, doon sa kanyang komento. Pero sa pagkakatanda ko, Nanay Hansel, di ba ganyan din ang ginawa niyo sa Kalinga? Nakakapag-usap naman kayo. May pagkakataon kayong kausapin ng masinsinan si Kuya Bal, sila Kalinga Prab, at nangyari na naman yan ng ilang beses. Pero bakit ganun pa rin ang nangyari? Bakit ang likot-likot mo, Nanay Hansel? Kagaya ng sinasabi nga nito ni Mrs. Love kung bakit daw kung saan-saan ka raw nagpupunta at nagko-comment. Ano ka ba, Nanay Hansel? Ikaw ba ay si Dora the Explorer? Kasi dapat nagpipirmi ka, no? Doon sa katahimikan na gusto ninyo, bakit kung saan-saan ka nagpupunta? Dati ka ba nagtatrabaho sa census? At kung saan-saan lugar ka nakakarating? Kung kani-kanino ka nakakarating? Isa ka bang laaw na kung saan-saan punta na punta? O tipaklong at talon? Kasi itong sinasabi ninyong privacy, no, na hinihingi mo noon pa man, katahimikan para kay Beyonce, kayo mismo ang unang nagbabiolate. Ngayon, ang gulo-gulo na ng buhay nitong si Beyonce. Di ba yan ang inirereklamo ninyo sa Kalingap na magkaroon ng pribadong buhay? Itong si Guapa. Pero ano itong ginagawa nyo ngayon? Di ba kayo na rin ang nagpahamak dito kay Beyonce? Ngayon, itong mga taong sinamahan niya, ang gugulo na. Sila Doklat, sila Miss Love, sila Kapeso, at ikaw mismo na nanay ni Beyonce. Hindi mo na sana pinasok yung ganitong klaseng larangan. Dapat kung gusto ninyo ng katahimikan, tumahimik na lamang kayo at pumirme sa iisang lugar. Hindi kung kani-kanino nagpupunta, nagsususumbong, nagkukomento. Kaya gano'n na lamang yung sinabi sa iyo nitong si Mrs. Love na wala ka daw utak. Parang sinasabi ni Mrs. Love na wala kang utak na kahit ipa-x-ray yan walang makikita dahil sa ginagawa ko. Ibig sabihin, hindi ka nag-iisip ng tama. Hindi sa kinakampihan ko itong si Mrs. Love dahil pare-parehas lang din naman kayong mga hindi nag-iisip ng tama. Dahil kung gusto ninyo ng katahimikan, no, hindi pwedeng magturo din itong si Mrs. Love dahil hindi niya rin naman pinagsabihan yung kanyang asawa na si Doklat na tumigil na para matigil na ang gulo. Kagaya na sinasabi nitong si Nanay Hansel na sana kung hindi nagpala reaksyon itong si Doklat, hindi lalaki ang gulo. So ngayon, dahil sa pagtatanggol naman ni Mrs. Love, no? Natural lamang may pagtanggol niya yan, asawa niya. At kapag hindi niya pinagtanggol yan, baka mapalayas na naman siya. Pero ibang issue yan, ibang usapin naman yan. Natural na ipagtanggol, sinabi pa ni Mrs. Love na para matigil na lang yung pang-blame nyo kay Doklat, no? Paninisi nyo kay Doklat na lahat na lang si Doklat, sana ay mamatay na lang. O patayin na lang para matahimik na. Well, mga Kalingap, mga ka-Adonis, sa ganitong klase ng gulo, walang ibang hindi apektado dito at malamang nasisiraan na, sobrang stress na. Walang iba kung hindi si Beyonce mismo. Ngayon, tatanungin kita, Beyonce, ano sa tingin mo? Yung buhay mo ba dati sa Kalingap na sinasabi mong magulo? O mas magulo ngayon ang kinalalagyan mo? Ano sa tingin mo, Beyonce? Saan mas magulo? Diba? Ang gulo ng nanay mo. Ang gulo ng mga nanay-nanaya mo, kagaya ni Miss Love na tumulong sa inyo. Saan ka ngayon lulugar? Kung ako sa iyo, Beyonce, pagsabihan mo na rin ang nanay mo na tumigil na para hindi ka na naiipit. Ngayon, malinaw na lumalabas talaga na wala sa Kalingap ang problema.
nandito ngayon sa mga taong kinakasama mo. Ang gulo ng dalawa, nagsisisihan pa, nakesyo, walang utak. Pero sa totoo lang parehas lang naman din sila na hindi nag-iisip ng tama. Pare-parehas lang din naman sila na mga anti-kalingap. Parehas lang din sila na magbabaon lalo sa'yo sa kahihiyan. Yan. Nasa uli talaga ang pagsisisi, no, Beyonce? Kung ako sa'yo, hindi naman kabawasan sa paggalang mo sa magulang mo, sa nanay mo. Kung makikiusap ka na nanay, tumahimik ka na. Huwag ka ng gala ng gala. Kung gusto mong magkaroon tayo ng katahimikan, ikaw mismo, nanay, ang dapat na tumahimik. Tayo mismo, para tumahimik na rin yung iba. Di ba dapat ganon? Ano, Beyonce? Totoo ba yung sinasabi namin? O hindi? Beyonce, ano sa tingin mo? Kaya mo bang pagsabihan ng nanay mo para tumigil na? Di ba? Kayo ang nagpalaki ng gulo. Nagtuturuan pa si Mrs. Love, no? At ang nanay mo na si Nanay Hansel. Pero pare-parehas lang din naman sila na gumawa nitong mga gulo. Simula nang umalis kayo sa Kalingap. At mas lalong pinagulo nung dumating itong si Kapiso. At mas magulo nung dumating yung mga outsiders, no? Na mga armado, di umano, no? Yang sila kayo, sila Mang Rene sa kanalang, yung mga armado na yan, hindi naman talaga armado ng kaalaman yan. Ang alam lang yan, armado sila ng Gcash at armado malamang ng Paymaya. Yun lang ang alam ng dalawa na yan. Yun lang ang totoo dyan eh. Kasi naman Beyonce, okay ka na sana. Ang ganda-ganda ng lagay mo sa Kalinga. Pinagpalit mo pa. Nakikinig kasi kayo dun sa mga sulsul ng ibang tao. Masyado kayong nagtitiwala sa ibang tao na akala nyo tunay na nagmamalasakit sa inyo. Samantalang yung taong pinatulpo nyo, mga taong nakatulong sa inyo, ay pinawalan nyo ng halaga. At yan ang ginagawa mo ngayon, kila Doklat. O ngayon, Beyonce, ito ba ang mga tao na maipagmamalaki mo sa pag-alis nyo sa Kalingap? Ang nanay mo mismo? Sila Miss Love, sila Doklat, at kung sino-sino pa? Yan ba ang ipagpapalit mo sa Kalingap? Yan ba ang pinagmamalaki mo na ikaw ay nakaalis sa Kalingap dahil sa mga taong ito? Sakit, no? Ang hirap, no? Ang hirap aminin na mali ang iyong desisyon. Pero sabi ko nga, hanggat nabubuhay ang tao, may pag-asa. Kung aaminin nyo lamang ang inyong mga kasalanan at hahayaan nyo maghilom ang sugat ng nakaraan, marahil ay baka mapatawad pa kayo ng mga taong sumusuporta sa Kalingap. Pero hanggang ngayon, sa mga sandaling ito, mukhang malabo pa. Malabo yan. Kaya Beyonce, ano sa tingin mo? Awatin mo na ang Nanay Hansel mo at si Mrs. Love. Kasi pare-pares lang din naman silang may kasalanan dito. Nag-aaway pa sila. Pare-pares lang din naman silang walang tamang pag-iisip. Nag-aaway pa sila. Kaya ikaw, matalino ka, di ba? Awatin mo na. Pagsabihan mo. Dahil hindi lahat sukatan ng pagiging matanda kung hindi naman sila nag-iisip ng tama. Na kahit ikaw ay bata ka, ipakita mo sa kanila na ikaw ay nakakaunawa at marunong mag-isip ng tama. Beyonce, ayusin mo na yan, nakakahiya.